So, sabi dito, thirst traps are not confidence, they are an advertisement. Well, if they are an advertisement, what are they advertising? And the next question is, what is the product? Diba? Kung nag-a-advertise sila, ano yung ina-advertise nila? At kung nag-a-advertise nga sila, ano yung produkto? And magkano? Well, a lot of women nowadays, tinatry nilang maskarahan yung ganyang klaseng mindset for them to be able to profit doon sa binibenta nilang produkto sa paggamit ng thirst trap as an advertisement. Napakahirap bang hulaan kung anong klaseng produkto yon? Or hindi lang malunok ng mga Pilipino natalamak na at ganun na lang kadali na ibenta yung ganong produkto sa ngayon. Now, alam naman natin na when it comes to that kind of transaction, maraming complications yung pwedeng isama ng ganyang klaseng transaction. Now, marami yung pumapasok sa ganyang klaseng bagay nang hindi nila alam kung ano yung kapalit, or maybe dine-deny nila yung ganong klaseng equivalent exchange para makuha nila yung magandang bagay doon sa inaakala nilang simple lang, or makukuha nila lahat ng gusto nila, pero yung mga ayaw nila, 'di ba? Susubukan nilang iisantabi at ipunta sa likod ng mga ulo nila, ibaon nila, hanggang sa one day balikan na lang sila nito. Facts when it comes to these kinds of topics: sex, attraction, libog, 'di ba? That's an director's cut. Okay, but so if you want to view the full content of this exclusive episode, please subscribe, and para to doon sa nag-iisang subscriber ko sa Blue App, sana magustuhan mo. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme.